Kaara mga kabluming nanay, have life and be healthy. So kung mapapansin nyo po mga kabluming nanay, ay meron po akong sugat dito sa ibabang bahagi ng aking labi. Ang tawag po dyan ay cold sore or oral herpes. Yes po mga kabluming nanay, tama po ang pagkakarinig nyo po. Yan po ay herpes. Oral herpes. Isang uri po ito ng virus na nakakahawa. Viral po siya, nakakahawa po siya. Ano po ang trigger po nito? Nagtitrigger po ang oral herpes kapag ikaw ay pagod, ikaw ay overfatigue, ikaw ay stress. So yan po ang nagtitrigger ng oral herpes. At kapag once po na nagkaroon na po kayo nito sa buhay ninyo, ay panghabang buhay na po kayong carrier ng oral herpes na ito. So, isa or dalawang beses sa isang taon, or kung suswertehin, hindi ka magkakaroon sa isang taon. Pero, possible na pagkatapos nito, sa susunod na taon, sa susunod pang mga taon ay magkakaroon ka nito. Once in a blue moon, magkakaroon ka ng oral herpes. Asahan mo na yan, lalong-lalo na kapag ikaw ay pagod or stress sa buhay, kagaya ko. So, ang nag-trigger kasi nito ay prior kasi ng election, mga kabluming nanay, ay naikwento ko na sa inyo na nagkaroon ako ng panic attack or anxiety attack. So, bukod doon sa anxiety or panic attack ko ay halos 2 gabi akong kulang talaga sa tulog. Kasi kailangan kong umalis ng maaga dito sa Taguig kasi from Parañaque pang pagsiservisyohan ko ng election. At umaga na rin ako nakauwi after ng election kasi malayo nga rin po itong bahay namin. So, magkasunod na gabi na halos wala po akong tulog. So, yun po ang nag-trigger. Over-fatigue at stress. Kaya po ako nagkaroon ng oral herpes. So, hindi ko na masyadong matandaan kung kailan eksakto ako nagkaroon ng ganito. Pero, ang pagkakatanda ko ay nung mga huling taon ng aking college, yung siguro naggagawa kami ng thesis. Yun, parang natatandaan ko nagkaroon ako ng ganito ay college ako. So, yun, napansin ko na tuwing ako ay napapagod or sobrang pagod or sobrang stress ay nagkakaroon po ako ng ganito. Lalong-lalo na nung mga 2012, parang twice or thrice a year ako nagkakaroon ng ganito. At ang oral herpes po mga kabluming nanay ay nakakahawa po. So kapag ako ay may ganito, iniingatan ko po na hindi po ako makikipagbeso-beso, makikipag-kiss. Kailangan ang aking kutsara ay syempre mahugasan ng husto, hindi kayo kakain sa pinagkainan ko na may kutsara kasi minsan 'di ba pag magkakaibigan okay lang na kakain kasi through laway, through saliva ay pwede akong makahawa. At walang naman problema kapag sa adult kasi normally pag adult dito lang naman sa labas ng labi or bunganga tinutubuan ng oral herpes. Ang pinaka-problema po talaga ay ang sa mga babies. Kasi through oral herpes ay pwede po silang mamatay. Nakamamatay po ito sa mga babies. Kasi sa mga babies, dahil hindi pa ganun ka-develop ang kanilang immune system, ay hindi kakayanin ng kanilang katawan. May mga babies na hindi nakakayanan ng katawan at yung oral herpes ay kumakalat dito sa kanilang labi, ngala-ngala, dila hanggang sa hindi sila makadede. Yun kasi ang delikado yung hindi sila makadede dahil sa oral herpes kasi mapupuno yung bunganga nila. So, ito po ay delikado, lalong-lalo na po sa mga babies. Kaya po, mga kabluming nanay, kapag alam nyo na po na ang isang tao ay carrier ng herpes, ay wag na wag niyo pong pahahalikan ng inyong mga anak kapag may nakita na kayong ganito sa isang tao. Nakakahawa po ako ngayon. Hindi ako pwedeng mag-kiss sa mga babies kapag meron akong ganito, pero once na gumaling na po yan at hindi na po siya visible, ay pwede naman po. Nakakahawa lamang po ako kapag meron pong, tinubuan po ako ng oral herpes. Pero pag gumaling na rin po ako, ay hindi na rin po ako nakakahawa. Wala pong gamot ang oral herpes. Ang sariling katawan lang po natin ang makakagaling. Self-heal po siya. Wala po siyang gamot. Kahit antibacterial cream ay wala pong magagawa sa oral herpes na yan. So, minsan nakakahiya nga, lalong-lalo na kapag
syempre nakikita nila, parang mahihiya ka kasi alam mo na possible na mahawaan mo sila. So, ako na lang ginagawa ko ay nagmamas na lang ako kapag ako ay nasa labas. Pero true usap naman ay hindi. Yung beso-beso lang or kiss, pwede kang makahawa ng kapwa mo. So, ingat po tayo kapag nakakita po kayo sa isang taong ganito ay wag na wag po kayo magpapakiss sa inyong mga babies. So, sana po ay nabigyan ko po kayo ng information about sa oral herpes. At, syempre, wag po kayong magugulantang na herpes. Sexually transmitted disease yan. Okay, hindi, iba naman po yun sa genital naman po yon. Ito po talaga ang tawag dito, kahit ano man po, kahit pagandahin man natin, herpes pa rin po. Isa siyang uri ng virus na self-heal po siya, gagaling po siya ng kusa. Kailangan mo lang i-boost ang inyong immune system para mabilis yung paghilom. Pero kung lalagyan mo ng gamot, wala rin siyang silbi kasi hindi rin po siya gagaling or hindi siya magagamot ng any antibacterial cream. So, yun lang po mga kabluming nanay. Sana po ay nakapagbahagi po ako ng information sa inyo. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kahit gaano po tayo ka-busy mga kabluming nanay, let us maintain our freshness mga kabluming nanay. Love ya. Bye!